Mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayong makadagdag pa. Ang makaramdam ng pagod ay bahagi na yata ng ating buhay talaga. Sapagkat sa araw-araw, nakararanas tayo ng pagod. Nandiyan ang pagod, simula na naman bukas, ng ating pagnenegosyo, pagtatrabaho, paghahanap buhay. Nandiyan ang pagod dulot ng ating mga pananagutan sa ating mga pamilya. Lalo pa kung responsable kang magulang, mapagmahal kang anak, mapagmalasakit kang kapatid. Mas lalo kang pagod. Nandiyan ang pagod dulot ng mga sakit o mga problema na ating matagal nang pinagdaraanan. Idagdag mo pa ang pagod na dulot ng mga hindi magagandang nangyayari sa ating kapaligiran, karahasan, atayan, holtapan, at yung mga hindi na natigil na korupsyon sa pamahalaan, nakaririndi na rin yan. At syempre, ang hindi nawawala sa usong, mas nakadaragdag ng pagod ng tao, ang laging pagtaas ng presyo ng mga produkto. Minsan nga po ay may nag-text sa akin ng ganito, binabati ko, Father, ang mga nagmamahalan. Nung una, akala ko yung mga mag-boyfriend, girlfriend, yung mga mag-asawa. Nung scroll down ko, hindi pala. Binabati ko, Father, ang mga nagmamahalan. Ang tubig, ang kuryente, ang LPG, ang gasolina. Tama nga naman. Nagmamahalan na rin ang mga yan. At nakapapagod na rin naman. Unfortunately, sa mga pagod na dyan, meron ba namang kahit isang lovingly at may concern na nagtatanong, okay ka pa ba? Kaya mo pa ba? Ayos ka pa ba? Sigurado ko dito, merong hindi alam ng asawa mo ang mga pressure na pinagdaraanan mo sa trabaho. Yung minsang nasisigawan ka na, namumura ka na ng boss mo, napapahiya ka na ng kliyente mo. Hindi alam ng mga anak ninyo ang pinagdaraanan ninyo para sa kinabukasan ng mga ito. Hindi alam ng mga magulang mo na may nangbubuli na sa'yo, may nanloko sa'yo, nahirap ka na, sa gusto nilang kurso para sa iyo. Na nagkigipit ka na, hindi alam ng kapatid mo. Ang alam nila, okay ka. Kasi hindi ka naman dumadaing sa kanila. Nahihiya ka, natatakot ka. At hindi naman din sila nagtatanong sa iyo. On the other hand, siguradong hindi rin naman alam ng ating mga kasama, halimbawa sa trabaho, ang pinagdaraanan natin sa ating mga pamilya. Na may malaki na kang problema sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, na mahirap pakisamahan ng biyanan mo, na may iniinda kang sakit o ang mahal mo, nagkipit ka na kulang na ang pera ninyo. Ang alam lang nila, nalilate ka, uma-absent ka, hindi ka nakaka-reach ng quota. But other than that, wala na. At wala din naman silang pakialam. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala, mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntutang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ganun. Yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang, o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabud-kabud igagalang, bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga.
Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo, umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayong makadagdag pa. Sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo bilang niyang lahat, the most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigi-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo, of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it, come to me. Notice that hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, sasama sa kung sino-sino. Minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa. Para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano ba ang natutugunan yan, kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahang mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta kung saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Ang sabi niya, maginhawang dalhin ang aking pamatok. Yung pamatok pala, yung inilalagay sa, halimbawa, sa asno o sa baka o sa kalabaw. Pero yung nakita kong pamatok na tinutukoy pala sa Ebanghelyo ay hindi lang para sa isang beast o para sa isang baka o para sa isang kalabaw o animal. Dalawang pamatok, pero magkakabit sila. So yun yung pamatok na sinasabi ng Panginoon. Maginhawang dalhin ang aking pamatok. Bakit? Sapagkat yung pamatok na yun ay hindi mo lang dadalhin sa sarili mo. Tutulungan kita. Basta sa akin ay magkaroon ka ng malalim na relasyon talaga. Kapatid, dapat maramdaman natin ng buong katapatan kapag sinasabi natin yung ang Diyos ang bahala sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Dapat yun ay sink in sa atin. At hindi lamang natin sinasabi na kinukondisyon ang sarili o ang isipan natin.
At magagawa lang natin yung masabi ng buong katapatan at ramdam na ramdam kung meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. Doon lang mangyayari yun. In connection with this, ang sabi ng Panginoon, learn from me. Matuto kayo sa akin. Ano yung dapat nating matutunan sa Kanya? Sinasabi sa ating unang pagbasa ang Kanyang pagiging mapagkumbaba. Sapagkat madalas ang kabaligtaran niyan, yung kayabangan ang nagdudulot sa ating makagawa ng kasalanan na nagbibigay pa sa atin ng iba yung kapaguran, walang pahinga sa kasalanan. Hindi nga ba sinasabi ng Biblia na kapang-aalipin ng kasalanan? Ayaw mo na, pero yung katawan mo ginugusto pa. Yun yung sinabi ni Saint Paul. Alam ko ang tama pero mali yung aking ginagawa. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sabi ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila. Intindihin na lang natin. Hindi na nalalaman, wala na silang kontrol sa kanilang ginagawa. Nakapang-aalipin ng kasalanan, lalong-lalo na kapag sukol ka na, lulong ka na, parang ipinag-ehele ka na ng demonyo, maniwala ka. And granted, magising ka, toing sa katotohanan, magsimba ka o kaya mangumpisal ka, magbabago ka na, tatalikuran mo ng pagkakasala. Papaano yung consequences ng pagkakasala? Hindi mo madidiktihan yung epekto ng kasalanan kung hanggang saan lang at kung hanggang kailan lang. Paano nagbago ka na? Very good. Pero sira na yung baga mo. May problema na ang puso mo. Very good at nagbago, pero paano? Nandun na yung epekto. Nagpalaglag ka, nangumpisal ka. Abay, maniwala kayo, may mga nangungumpisal 15 years ago, nagpalaglag, taon-taon nangungumpisal sila. Sapagkat inuusig sila, binabalikan silang lagi ng kanilang konsensya. Ayaw mo na sa kalaguyo mo. Pero paano? Very much in love na siya sa'yo. Nanggugulo na parang siya pang legal or tunay mong asawa. Lalong-lalo na kapag nagbunga pa ang kalukuhan niyo, kakati-kaktihan yung dalawa. Ay, ang sabi sa Numbers 32 verse 23, your sin will find you. Tutuntunin ka ng kasalanan mo. Yun yung epekto. Magtanim ka ng isang butong mangga, tutubo ang mangga. Ano ang magiging ani mo? Isang mangga? Ano yun? Maraming mangga at taon-taon may bunga. Ayaw mo na. Sinusundan ka pag gano'n ang Diablo. Paano ka mapapahinga pag ganyan? Sige nga. Kaya maging mapagkumbaba. Kapag alam mong tama, gawin mo. Kapag alam mong mali, huwag mong gagawin. Huwag kang maging mayabang. Yun ang kasalanan ni Lucifer. Yun ang kasalanan ng una nating mga magulang. Isipin mo yung pagkakasala ng ating unang mga magulang ni Eva at ni Adan. Hanggang ngayon, yung epekto ating nararanasan. So beware. Magpakumbaba. Mayos ka. Pag alam mong mali, mali. Pag alam mong tama, go! Yun yung kapahingahan na gustong idulot sa atin ng ating Panginoon Hindi naman ito kapangingahan na hindi ka na magtatrabaho. Tatrabaho ka pa rin. Pero iba, yung may natatapos ka kahit papaano. Halimbawa, may mga nag-graduate na ngayon. Iniisip mo at sinasabi mo lagi, kapag ang bunso ko nag-graduate na, ako'y mapapahinga na. Gumraduate na, di ba? Napahinga ka? Hindi. Ayaw mo rin namang mamahinga. Sapagkat ganun talaga ang ating sistema. Pero yung pahinga na sinasabi mo, yung nakapag-graduate ka na, di ba sarap ng pakiramdam na may natapos ka? Yun ang magbibigay sa'yo ng iba yung panggana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong sudsod. Ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang sudsod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan,
Hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Ito sana ang hilingin nating biyaya mula sa ating mga pagbasang na pakinggan. Sapagkat I tell you, ito po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan.